Gusto ko lang talakayan itong sinasabi nilang failure of intelligence. Pero i-rewind muna natin, balikan natin yung mga nakaraan. Gaya yung nangyari sa Marawi. Kung talagang bakit hindi na ng mga military ang na yan? Di lumalabas mga inutil ang intelligence ng military. Hindi nila na-detect. At ito naman mga maranaw na ito, kaya sinasabi ko nga sa inyo, mga inutil din kayo Wala kayong reklamo. Sinira nila yung mga nyo, bayan nyo, pero wala kayong kibo. Ano ba kaya katakutan nyo? Si Duterte? Duwag yan Kutanginan yan Mantakin mo, si Espinosa, hinuli, ikinulong. Sa Tacloban yata yun. Pagkatapos, pinapatay. Nasa kulungan, pinapatay. Mantakin mo, bibigyan mo ba ng, pag nakakulong ba yung preso, bibigyan mo ng armas para lumaban? Pagpasok ba hindi ninyo kakapain kung may armas siya? Kaya yan ang sinasabi ko. Mag-ingat ka sa akin, General Marcos. Kunang maharli ka yan. Ngayon, sinasabi nyo, mayroong kayong na-detect na bitong death threat, na bomb threat. Bakit may nakalusot? Hindi mga inutil kayo. Ang intelligence nyo. Ano silbi na intelligence nyo? Kasi yan ang sinasabi ko. Yan, games of general yan, mahardikan general yung mga yan. Ganito kasi ang plano nila para mapakuan nila yung intelligence pan itong mga utusan nila, itong mga sundalo o mga pulis na abusuhin na mahirap. Yan naman talaga nangyayari. Katulad doon sa kasiguran. Ang sabi nung ng 48 IB ni Palparan patay ka na, bakit nabuhay ka pa? Binanatan nila uli. Araw na araw. Sabi nung bago nila bakit buhay ka pa? Yun ang una nila munang tinanong Ang sabi naman nung tao, hindi ko kilala yan sinasabi nyo. Kung may baka nakakamukha ko lang, pero ako tiga rito, maski ng pagtanong ninyo, dito sa barangay dito, hindi ako umaalis dito. Pero hindi pa rin. Pinatay pa rin nila. Kaya sinong gumagawa ng mga katarantaduhan upang sa army upang abusuhin ang mga may hirap. Mga intelligence. Ako man, inabangan, napakahalaga yung misyon ko. Dahil buhay ng taong nakiusap yung isang kaibigan ko na kumari misyonin ko. Sige kako. Pero nung pumunta ako doon sa istasyon ng Lizardo, doon sa Maria Aurora, unang-una dumating yung van. May kasabay akong babae din. Pero may apat na, alam ko, mga pulis yun na galing sa doon sa Baler. Sumakay yung babae, di sumakay din ako dahil may kasama kong babae. Pero kung walang babae, hindi ako kukuan. Ngayon, nung nakaupo ako, bumaba yung babae. Pagbaba ng babae, bumukas yung ng van sa likuran, sumakay yung isa.
Ay, yung isa na yun natandaan ko, dahil yan ang yung nung nag-aabang ako, yan ang kwan, nagsabi, putang ina mo. Sabi sa akin, minura nga ako, hayop ka, tignan lang natin ang galing mo. Hindi ako kumikibo. Kumwari, nakaiga siya, nakaganon, kumwari, nagkukan lang, lasing. Hindi ko lang inintindi. Pero nung bumaba yung babae, bumaba din ako. Oh. Pagkatapos, sabi sa akin, akala ko masasakay na. Hindi na, kako. Hindi, kako, antayin ko na lang yung bus. Ang pinagtaka ko, dalawa lang ang biyahe sa madaling araw ng kumpanya ng bus na yon. Kumuan. Pinagtataka ko, bakit tatlo? Ngayon dumating yung boss. Di sumakay ako. Maya-maya, yung tao nagkon sa akin, pupunta sa likuran na naman. Tinignan ko, ginala kong paningin ko, wala nakasakay na babae, wala nakasakay na ibang pasayeros. Yung mga iba-ibang upuan sila. Nakiramdam muna ako. Nung na yan, pagbaba ko, hindi na ako sumakay. Pero hindi na bumiyahe yung boss. Oh. Ngayon, umalis ako doon sa inabangan ko sila sa highway. Sabi ko, maski na isang squad kayo, ay kayang-kaya ko kayo, kako. Hindi ko sinasabi magaling ako. Pero inabangan ko talaga sila na lumabas sila. Inatakot. Ay kilala ko na itong mga, alam mo kung saan galing yan. Mga intelligence na yan, mga intel. Doon sa Castañeda, Nueva Vizcaya. Kasi paglampas mo ng kanili, sakop na ng Castañeda yan, ng Nueva Vizcaya. Bago bago maging boundary bago maging boundary ng Pantabangan, Nueva Ecija. Kaya sila din ang umambos doon sa mga pulis ng Maria. Kasi sinunog yung mga equipment ng mga naggagawa ng mga kalsada doon. Parating yung pulis, binanatan sila. Paano ko nalaman? Kasi, doon sa tinuluyan ko, meron isang doon na reservist. Iniwan nila yung mga motor nila doon. At sumakay sila ng ibang motor. Basta narinig ko, papunta sila ng yung papuntang Labi. At doon ko na may binanatan na pulis. Kaya pinagluloko lang tayo. Yung mga intel na yan ang umaabuso sa military. At saka itong mga pulis na ito, umaabuso sa mga sibilyan upang sumanib sa MPA. Ang MPA, alam ko kasi nung inambus ako ni Bilog. Oh. Si Bilog kilala ko. Commander ng MPA yan At ang umambus sa akin, ang nag-uutos niyan, alam ko ang iskan ng Nueva Ecija, ng Kabanatuan. Una, pinaputukan niya ako. May kita siyang di pa. Wala, tatawa-tawa lang ako. Pero nagkabait lang ako. Linampasan ko sila. Pagkatapos sinundan ako, tinutok yung baril sa batok ko. Hindi pumutok. Oh. Ngayon, natakot sila. Kinabukasan, ang sabi sa akin, puntahan mo doon sa kampo doon sa Baler ng mga headquarter ng pulis doon. Pinuntahan ko, nandoon sila nagpulasan sila. Alam ko yung sasakyan nila, XDM 711, yung punggok na Pajero.
Oh, ang kulay, granate at saka cream. 4 yung scan doon na kumuha sa akin. Bakit nasabi kong ang impey at saka military? Kwan. Kasi, yung kasama ko, isinasama ni Bilog sa isang kernel. Yung kernel na ngayon, nag-aalangan dahil military itong kasama ko, non-commission Pagkatapos, yung kwan na yan, yung Bilog na yan, Commander Bilog, doon sa Maria Aurora, kwan yan, pinagbabantay ng mga maharlikang general na nagtitreasure sa Mindanao. Patapos ngayon, pinababalitan nilang patay si Kwan, si Bilog. At isa pang commander, Commander Bio, isa sa supremo ng kabanato ng Nueva Ecija. Pinapapatay ako. Sino? Yung Mayor Tangson. Isang babae. O bakit ngayon hanggang buhay pa rin ako? Aabangan nila ako. Ako naman, pag sinabi, huwag ka dyan dadaan, di magbabago ako ng daan. Makikita nila uli ako, nandun na ako, malayo na ako. Nagtataka sila. Kasi itong bayan na ito, sabihin ko sa inyong totoo, pag may umaapi dito, may lilitaw na isa upang ipagtanggol. Ganyan din ang nangyari nung panahon ng Hapon. Ang lumitaw, si General Benson doon sa Cam Norte. Papatayin nila ngayon. Bukas nandun na naman, buhay na naman. Sinasabi ko sa inyo. Kaya yan. Kaya nagkakaroon ng failure of intelligence yan. Dahil silang gumagawa Oh. Bakit nila ginagawa? Naghahanap sila ng gulo. Dahil kung mapayapa ang bayan, marami matatagpuan ang bayan na katotohanan. At saka, Numero 1, Intelpan. Yan ang napakahalaga dyan. Napakalaki ng Intelpan. Mantakin mo, magre-retire ka na. Pababaunan ka pa. Sa general pababaunan ka pa. Pagkatapos, bibigyan ka pa ng peso sa gobyerno. Wala naman alam yung mga yan Anong malay ng mga yan? Mga utak pulbura yan. Kaya yung kinukuhan ko, dahil nga nagkasama ko si Jack, yung TBM na sinasabi nyo. Dahil siya, nung pinagdidesign ako ng makinarya ng natural gas, doon sa Tantangan. South Cotabato yata yun. Lampas ng Coronadal, Marbel. Doon sa sitio sa Kwan. Dahil yung Kwan na nga yan, natural gas. Huwag na natin i-Kwan yun. Pero yan, ang sabi sa akin, pare, bukas nga, sumama ka sa akin, akyat tayo ng bundok. Anong gagawin natin doon? Yung trabaho pinakuha mo sa akin dito, hindi mo pa inahanda yung mga kailangan ko. Hindi pa, pakilala muna kinakuha kanya. Bakit niya ako papakilala? Hindi naman ako mamimirahin. Di permi dito, kako. Kaya yan ang sinasabi ko. Nung umalis ako ng gabi, dahil na-visit ako sa kanya, umalis ako. Nagkataon wala ng biyahe. Doon sa General Santos, may lumapit sa akin na isa. Inaalok niya ako. Mag-inom. Kako, hindi ako nagiinom, kako. Hindi, kahit anong kunin mo dyan. Alam ko, MPA yun Madali ko lang mahalata ang MPA. Kasi ang kunyan, ang MPA, pag nasa bundok sana ako, inaalagaan nila ako. Yan ang numero, hindi pa ninyo alam yan. Pero, kinakalaban ko ang mga maharlikang general, kaya hindi ako inaalagaan ng mga military.
Pero ilag sila sa akin. Yung sa ginawa nila pagputol. Yan ang sinasabi ko. Beses nila. Yang, kwan. Ayun, ang dami nagbibis ng buhay. Oh. Katulad ng sa 44. Napakalapit ng, kwan ba? Alam nila nagputukan. Bakit hindi sila pumunta para kunin yun? Kasi may order sa kanila, huwag kayong kikilos eh. Pinabayaan nila yun. Diyan pumasok kung bakit walang perma si Pinoy. Doon sa mga inimprentang ginto, ay inimprentang dollar dito. Nandiyan si Purisima. Eh si Purisima, floating yung kamag-anak niya dyan. Ewan ko kung kapatid niya. O, siya ang kwan ng defense, ay ng finance. Si Titangco sa Bangko Sentral, si Drilon, si President, si Dilema. Pagkatapos si Marrojas. Kaya ko nga sinasabi, extension ng kanyan, ang Bangko Sentral ng Pilipinas, extension ng kanyan, ng Federal Reserve Bank. Di alam na ninyo kung bakit inaabuso. Tsaka kasi, sinabi, yung ISAF na mismo nagsabi na merong mga communication tower ng China dito sa Pilipinas, sa mga military camp. Kaya yan, papasok tayo dito sa LCAC na ito. Eh, nagbibintang itong dalawang siraulo na ito, dalawang ulol na ito, si Baduy at saka ito si Ka-Eric. Sabi ni Ka-Eric, babalik na lang ako sa MPA kung kwan. Eh, alam mo, kung talagang MPA ka, alam mo, na ang Maharlikan General at saka MPA, isa yan. Magkasabwat yan. Wag mo sabihin Ka-Eric na hindi mo kanyan. Ginamit ka lang, tarantado ka. Kayong dalawa ni Badoy, ginamit kayo upang kuhanin lang na iligaw ang taong bayan sa mga kawalangyaan ng mga nasa gobyerno ngayon. Kaya nga, si Padel Balweg, nung malaman niya, sila pinaglalaroan lamang ng mga Maharlikan General, tumiwalag siya, humiwalay siya. Pero natira si Jimmy, pero ginawa pa rin nilang siyang pinakamataas sa Northern Command. Ngayon, pinapapatay nila. Kasi sa pagdating sa pagdesisyon, hindi naman siya pwede magdesisyon mag-isa eh. Yung mga commander, mag-iipon-ipon yan. Magbubutuhan. Siya hindi siya buboto. Kung anong desisyon na nakakarami, yun ang masusunod. Yan ang mga kanyang. At saka yung MPA na yan, meron din silang tagagawa ng pera. Kung tawagin yan, ay mara. Kapaitan. Ibig sabihin nun. Kaya, walang patutunguhan itong bayan natin. Ngayon, sinabi ni Jason sa ito, tungkol dito sa kaso ni Ka-Eric, wala daw fake news. Di wala ding chismis. Di wala ding katotohanan. Dahil walang fake news eh. Di walang katotohanan. Kaya ito, si Raulo, ginagamit lang ito. Itong Jason sa palibasa laos na, eh, pera-pera lang naman ang bayar, ang kwan dyan eh, labanan eh. Paano sasabihin mong kwan yan, walang fake news? Kasi, ayaw ninyong tanggapin ng mga mainstream media na kayo binayaran. Bayaran kayo, natatakot kayong mawala ng hanap buhay. Yan ang totoo niyan. Maging mga vlogger, wala sa katotohanan yan. Dahil oras na kumanti ka sa isa, wala ka na sa katotohanan. Dahil yung mga politiko na yan, kung wari away-away lang.
Pero nagkapikunan na yan. Kaya dahil sa nagkapikunan na yan, naglabasan ng baho nila. Kasi natatakot sila na pumasok yung ICC dito. Kung talagang maayos ang hustisya dito, walang gulo. Hindi. Inaabuso nga. Mga maharlikang general ang may pakananan. Hindi ba katapang? Hindi ba anyo? Mga retired na general, hindi ba may mga pabaong kayo? Na pinabaunan kayo ng milyon? Kaya diyan kanyang kalaki ang pera. Kaya ako napikon noon. Pagsulat ko doon sa UBS, Antimano, walang pondo ang IMF, walang pondong Pilipinas. Kaya yung away-away ngayon yan, kung wari lang yan sana. Pero ang nangyari, nagkapikunan. Walang pondo. May intel pa na yan ang sinasabi lang nilang, yung confidential pa na yan. Pinalalabas lang nila, nauulit na naman yung nangyari noong 2018. Yung pondo para sa 2019, kailangan iabot nila ng 2020 dahil wala ng pera. Kaya nagpalabas ng XDR. Ang IMF. Ngayon, pag nagpalabas ang XDR, ang IMF, Special Drawing Reserve, mag-iimprenta ng Philippine currency, dapat. Kaya nga, yan ang talagang kinakatakutan na nila ngayon. Buhay ka Drilon. Buhay ka po. Lahat na nakapirma dyan, buhay. Lalo ka na, dilema. Walang siyabo na pinagkukuanan dyan. Kundi yan ang kinukuan lang nila. Kung wari lang yan, ganun-ganunin lang tayo. Ihiluin na tayo ng parang trumpo. Kaya gusto ko malaman ninyo. Kaya napakabigat yung ginagawa nila sa bayan. Pera yan. Lahat ng ginagamit dito sa buong mundo, nanggagaling sa kayamanan na mahirap. Yan ang pinaglalaban ko. Pero mga tulog naman kayo. Naniwala kayo kay Marcos. Naka2 taon na si Marcos. Wala pa rin. Pagkatapos yung isang kwan doon sa Elizalde, sinasabi niya siya nga implementor. Sa broadcasting. Hindi ko alam ang pangalan yun. Ruben kwan kung inyo, kunin nyo. Nakikipaggagawan ba ako sa inyo? Hindi ako nakikipaggagawan. Kunin nyo kung inyo. Wala akong pakialam. Mabuti nga yun, para wala na akong trabaho. Kaya, napakahirap yung ginagawa ng gobyerno natin. Puro magnanakaw. Dahil kung magkaroon ng maayos na pamamalakad ng gobyerno, walang gulo. Walang mga sasapi ng MPA. Kasi ang trabaho naman ng MPA ganito Pag nagreklamo ka sa kanila, sige, susuportahan namin ikaw. Ikaw ang tumira para makaganti ka. Huwag kang mag-alala, nandyan kami. Utosan. Ngayon, pag pinatay niya, wanted ka na. Ganyan ang trabaho ng mga MPA. Ako ginuguyo nila. Paano nila ako maguguyo? Kaya nga sabi ko sabi sa akin, Kuya, sali ka na lang sa amin. Bakit ako sasali sa inyo? Ang ganda ng buhay ko. Malaya ako. Pwede akong pumunta kung saan-saan. Sasali ako sa inyo. Di parang daga na akong magtatago. Kung ayaw mo, Kuya, mas kinasuportar ka na. Ano yung susuporta ko sa inyo? Bayag ko, ako. Kasi,
Yung kakilala kong commander, nag-uusap sila nung kwan eh. Nagkakainuman silang dalawa nung kwan eh. Nung isang colonel eh. Oh. Hindi ko na lang babanggitin yung tao dahil kaibigan ko yun eh. Pero napaka-kwan din sa akin. Mabuti naman, hindi naman niya ako kinukan. Dahil siyang nagsabi sa akin, yung tungkol kay Diana. Oh. Na, kaya nila pinatay si Diana. Dahil yung binigay niya yung mga dokumento sa MPA, sa buong akala ni Diana, ang MPA, mga makatao yan, makamasa. Sabihin ko sa inyo, totoo. Pero siya pinatay. Pinatay pa rin. Bakit? Pinagbintangan siya na DPA dahil anak ng general. Anak siya ni Sencio T. Santa Romana. Yan ang sinasabi ninyo mother account. Sa kanya yan. Eh, lalamtan ko kayo lahat. Ayun. Paano natin bubuksan ng deuterium? Ay, nandyan yung mga kon na yan. Lalong dumami pa Amerikano dito. Kaya itong putang inang Marcos na ito eh. Oh, itong putang inang Duterte na ito eh. Oh. Sila. Kaya